Guys, for today's video, medyo hindi masyado nating napapag-usapan ang isang Buy Now Pay Later app na nag-o-offer ng 0% interest, which is si Credivo. Bakit kaya? Bakit kaya mas ginagamit ng mga tao ang Atome, Bilis, Salmon versus dito kay Credivo? Ano yung mga dapat niyong malaman kay Credivo kung gagamit kayo ng loan service na to? Since 0% naman siya. Yan ang pag-uusapan natin today. So samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron ng experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, first and foremost guys, Credivo is fairly new sa market. Last year lang talaga siya nagsimula mag-offer through their app. And masasabi ko po dito is talaga namang isa to sa recommended ko na 0% na Buy Now Pay Later. However, dun sa mga rankings ng nire-recommend kong Buy Now Pay Later, medyo nasa huli siya. And also, in terms of my preference, nasa huli din talaga siya. Bakit nga ba? Ito yung pag-uusapan natin today. So, please take note that yung sasabihin ko is based on my point of view, experience, and knowledge. So, your mileage or experience may vary with mine. So, simulan na po natin. So, unang-unang sa lahat, si Credivo, pag na-download nyo na yan, nakapag-create na kayo ng account at na-approve kayo, ang striking feature talaga dito ni Credivo ay ang 0% na Buy Now Pay Later niya. Paano ba nangyayari yan? Well, usually magagamit mo lang tong Credivo using QR payments. Wala siyang physical na ATM or even virtual ATM. And then, meron din silang another feature which is yung parang cash flow nila na katulad ni Bilis na gagamitin mo ang same credit limit mo. Basically, convert to cash ang nangyayari. Kaya naman, kasama siya sa mga top recommended ko na online lending. Kasi nga, instead na magbayad ka ng interest, di ba? Bakit hindi na lang itong gamitin mo? So, kung may bibili kang grocery, scan to pay. Or kung may bibili kang online na nag-generate naman ng QR, well, why not use Credivo? Siguro, kung i-compare ko lang din between Credivo, G-Credit, Maya Credit, mas pipiliin ko na po si Credivo versus dito sa dalawa. Bakit? Kasi sa G-Credit, pagkatapos ng first day mo, matchargean ka na kagad ng interest. Sa Maya Easy Credit naman, kapag hindi ka naka-receive ng promo na 0% interest, once na nanghiram ka, charge na kagad yung buong 30 days ng service fee which includes the interest. In this case, mas okay po talaga itong Credivo versus dito sa dalawang to. Second reason ko kung bakit nasa huli sa listahan ko ng recommended app ko si Credivo is that though 0% interest naman talaga siya, hindi siya totally na wala kang babayaran. Anong ibig ko sabihin dito? 'Di ba? Usually sa Atome, when you use let's say 1,000 pesos sa Atome or even Bilis, yan, or even Salmon, as long as you pay in full, babayaran mo lahat yung 1,000 pesos, yun lang ang babayaran mo. Kay Credivo, meron po siyang 1% na service charge. Parang lumalabas na hindi talaga siya totally na 0% na wala kang additional cost na babayaran. Meron siyang 1% na service charge. Pero in terms of interest, yes, 0 siya. Kung i-compare naman natin ito, 1% na to, dun sa dalawa kanina na G-Credit at saka Maya Easy Credit, mas okay pa rin naman po itong si Credivo. However, kung i-compare mo si Credivo dito sa mga kilala natin, Bilis, Atome, Salmon, and even Skyro, or even Loveit card, huli ko po talaga siyang may re-recommend dahil meron ngang additional na 1%. Siguro kung hanapan ko to ng comparable na loan service, may ko-compare ko to kay SPay Later na may additional na service charge sa paggamit ng SPay Later. Though maliit lang naman ang service charge, pero meron ka pa rin babayarang service charge even makita mo sa app ni Shopee na nakalagay is 0%. So parang malapit yung loan product na to with SPay Later. Number 3 is that if you plan to use your credit line na maging cash, you cannot use it 100% na ma-convert mo sa cash. Yes, maganda na merong built-in sa app na magagamit natin yung credit limit natin sa cash para wala ng traders, wala ng workaround na ginagawa, ma-encash lang natin yung Credivo. So, kay Credivo, you can only get 50% of your credit line on your first cash loan and succeeding cash loan would be only 80%. So, in my case, meron po akong 4,000 pesos. Hindi pa po ako nakapag-cash loan dito, pero ang offer sa akin ay only 2,000 pesos. Yung 2,000 pesos na yan, kapag hinirap ko po yan ngayon, ang susunod na hirap ko po ay magiging 80% na ng credit line ko na 4,000. In terms of cash loan, kung malaki ang inyong credit line, well and good. Pero kung maliit lang, medyo hindi siya ganun ka-dependable in terms of the amount na mahihiram mo. Number 4, there are questions kung
nag-home visit ba sila. If na-overdue ka, and which kasama yan sa reality talaga ng buhay, is that nag-home visit po talaga sila. You may need to expect, kapag na-overdue ka na, there is a possibility or a chance na pupuntahan po kayo nila sa bahay nyo para ipaalala na bayaran nyo po yung na-overdue nyo pong amount. Lastly na lang po is the loan term. Okay, so if you pay in full, ang babayaran nyo na lang po dyan ay ang service charge para masettle yung nahiram nyo para wala kayong additional na interest. However, if you decided naman na like gamitin yung cash loan feature ni Credivo, ang interest na ibibigay nila sa'yo ay 3.99%. So sa 3.99% na yan, meron kang up to 3 months na loan tenure para bayaran yung nainutang nyo. Okay, dito po tayo mag-compute sa cash loan na to. So, dito po sa Credivo, kung mapapansin nyo po, ang available ko po dyan ay 2,000 pesos. So, ang monthly po natin dito kay Credivo ay 783.79. So, calculate po natin yan. 783.79 times 3, it would give us 2,351.37. I-minus po natin yung 2,000. It would give us 351.37. Divide po natin yan sa principal. Yan, nasa 17.56 po or 17.57 po sa loob ng 3 months divided by 3. Nasa 5.85 or 5.86 po ang monthly add-on interest niya. So, medyo malaki po siya kasi kung i-compare po natin siya kay Bilis po ito, papakita ko po sa inyo. Yung 2,000 pesos ko po, ang babayaran ko lang po dyan ay 764. 764 times 3, 2,292 minus 2,000. 292 divided by 2,000. Yan, nasa 14.6% lang po sa loob ng 3 months. I-divide natin sa 3. Yan po, 4.86 or 4.87% lang po kay Bilis. So, in that case, mas okay po talaga si Bilis. Pero, tingnan naman po natin kay Atome. So, kung 2,000 pesos din po ang ilalagay natin dito kay Atome, meron po siyang 3 months to pay, 794.67. So, 794.67 times 3, it will give me 2,384 minus 2,000 divided by 2,000. So, sa loob ng 3 months, 19% po, 19.20% po ang interest na babayaran natin kay Atome. I-divide po natin yan by 3. Yan, nasa 6.40%. Clearly, in this example, makikita po natin na nasa gitna po si Credivo between Bilis and Atome. In terms of the interest naman ng cash loan, okay na rin naman po dito kay Credivo. But, as you can see, Bilis is far better in terms of cash loan. Okay, for our question of the day, so sa tingin nyo ba kung wala kayong access sa ibang buy now, pay later at ang meron lang kayo ay Credivo, G-Credit, and Maya Easy Credit, sa tingin nyo ba, mas okay ba talaga itong deal na binibigay ni Credivo sa inyo versus dito kanila Maya Easy Credit and G-Credit? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Angeline Tapleras at Angeline Tapleras. Sabi po niya ay shoutout from Bulacan. Thank you. Kay Miss Angeline Tapleras, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!